Okay, mayong hapon, sister. So, ang pangutana ko lang ay hanggang sa ibang sekta, pagkakaroon na ng mga imahe sa simbahan like sa altar, statue kita, dato malang parang ginamati ko sa pinatatag, parang nakasanayan. Kabalo kita tanan niya ang atong simbahan, ang Iglesia Katolika, ginabati ko sa lipan ng sabuna, no? How do I know? Because halin mo ko sa ibang sekta, kag reliyon. So hasta nga kaliyan sa Ginoo, nakabalik ako sa simbahan, at dito ko nag-reflect ako rin. So dito ko na-realize na sa nagalit ako ng natudlog sa ibang sekta. Now, number one, ginatudlog niya, gina-atake sa ato ng parte sa rekulto. Wala ginaiyasan kamatagan. Asas ko mga nagbalik-balik na lang na. Pero kinanglan nga sabton, tungod kay madamo sa mga Katoliko, ang nadadala tungod sini. Now, basa akong kanay ang ginabasa. Sa pagtuon sa Biblia, may ginatawag ng exegesis kag eisegesis. Ano po siya sa exegesis? Ang exegesis po siya nun, kung ano ang po silingon sa author sa nagsulat. Ang eisegesis, hindi mo na nababasa lang sa Biblia, tapos kinabutangan niya sa iyang magalingon yung interpretation. Hindi lang yung istoryahan, hindi ang lagpatanan sa versikulo. Kung ito na proof text o kung ipakita ka lang ng versikulo, ako mapunintindihan mo na yung binabasa. Kasi dapat na biktima sa mga Katoliko, basta pakitaan nila sa versikulo, ay no? Pero hindi kaya ang pagsilingon sa nagsulat mismo sa Biblia. Dati si exegesis na ginatawag. Noong nagtawang tayo, ang ginabasa nila pero may versikulo, kung sa tindahon ng mga Katoliko ang natuntuhan. Exodo, Kapitulo 20, versikulo 4. Ang ampadre, hindi ka maghimo para sa imong kaugalingon sa isa ka Diyos-Diyos, ukon isa ka larawan sa bisan anong matinugas sa langit, ukon sa duta, ukon sa tubig, ngayara sa idalon sa duta. Now, ilan din kasi, hindi ka maghimo sa larawan. Period. Pero kung hindi mo mismo intindihan, anong ampadre, hindi ka maghimo para sa imong kaugalingon sa isa ka Diyos-Diyos. Gusto ko ipasas na. Imahin ka Diyos, lain. Bisa sa Hebrew, kaya ito na ang original na text ng Biblia, kaya mga translation, so may mga problema ini. Ang nakabutang sa Hebrew is pisil. Ano po siya sa pisil? Diyos. Kasi ang image, may lakat. So kaiba naman sila nagawa. Pag isa pa, plus ang literary context, pag inabalan natin ng literary context, ang previous, kaya after sila, ang versikulo. Kasi yung isa, kung magiging fake news na o magiging marites ikaw o dismusa, kung gina-interpretan mo ang isang kabalita, umanap ka ni Kabalo, 10 o 10 ka. Sa Biblia nakatapos na. Ang iba, basta lang makabasa versikulo, wait na lang daw ang literary context nga previous na lang after. Anong previous? Ano nakabutang rin? Hindi ka maghupot sa iban na Diyos, luwas sa akon. Sa Hebrew, Elohim Acherim. Kasi nga ng Elohim, Diyos ina. Acherim, kasi iban na Diyos. Elohim Acherim, kasi iban na Diyos. Kaya ginatukoy na ang Diyos rin. Hindi ka maghimo sa imahin sa iban ng mga Diyos. Kasi sa unang panahon, damong politeis, pag inaban politeis, nagasimba sa damo nga Diyos. Karang may sunod. Ang nakabutang sa 5, hindi ka magluhod o kung magsimba sa bisan ano nga Diyos. The word testahabing sa Hebrew, kung sa inyo nang nagaluhod siya, nga nagaduko ang iyang ulo sa duta, ang nagkasimba siya. Kung sa inyo nun, intensyon niya kasimbaon ang imahin sa ibang na Diyos. Amo rin po sa inyo nun, sa Exodo 20, versikulo 4, nga pilit nga ginapilipit sa iban para makatalang ang ibang tao. So, kung contrary, imahin sa iban ng mga Diyos. Kung sila lang si Baal, si Astarot, si Asherah, o sino pa na lang mga Diyos sa Biblia. Hindi bawal ang imahin. Ngaman, 5 na kapitulo ang pagitan sa niyong basa ta. Dari sa Exodo 25, versikulo 18. Sa duha mapunta sining takop, hambal sa Diyos maghimo kasi duha ka kerubin. Kerubin, imahin sa anghel no? Maghimang kasing duha ka kerubin nga sinarasan nga bulawan. Isa sa tagsa kapunta, timuan niyo sila nga munay sa takop. Timuan ninyo nga ang mga kilo palpakpas ang kerubin, magahunglad sa ibabaw sa takop. Ako niya malandungan nila ini. Mag-atubangay sila ang tagsa-tagsa nagatamod sa takop. So ang Diyos nagsugo sa paghimo sa imahe sa kerubin. Ginabutan ginagin
Hindi siya kilala bilang Ark of the Covenant. Kung inang kaban sa kasuktanan. Kung natawag natin, may ginatawag ang mga scholars na first temple kang second temple. Kasi ang time ni Jesus, kasi mga apostoles, ginatawag na second temple. Ang first temple, ang gitungkod mismo ni Solomon, may mga imahen sa sulod mismo sa templo. Kasi ang isa ng Kronika 3:10, ginasugid rin, naging dukang niya mismo sa pinakabalaan niya doon. Ikaduhang Kronika 3:10. Ang hari, si Solomon ini, nagpahimo man sa mga panday si duha kasapat nga pakpakan, nga gikan sa metal, kinaplapan ini isang bulawan, kagit butang ini sa labing balaan nga doon. Ini mismo ang libro gisulat sa mga scholar ng Protestante ini. 70% sa akong libro sa akong library sa Balay Mini Library, iya mismo sa mga Protestante. Ari ang Ark of the Covenant na may protector mapakita. Ark of the Covenant, may imagine sa cherubim sa ibabaw. Doon isunod ini ang Ten Commandments. So kung punta sa Diyos ang imahen, pati ini dapat ang Diyos mismo naglapas, ang una na naglapas, ang iyang isugo. Now, isa-isa ako na. Naman ginata, sa Biblia, talagang ilapasaon sa inyo na nagasiling na Diyos, hindi niya kontra sa pag-imo sa imahen. Ang nakabutan na ng idols. Wise natin sa mabasa sa Biblia na kontra ang imahen na walang ginasilpa. Tanan yung mga komentaryo sa Exodus 20, versikulo 4, ang ama sa mga biblical scholars ng mga Protestante, ang kontra lang niya sa Diyos, ang ribulto o kung imahen niya ginasimba bilang Diyos. Pero kung wise sa ginasimba bilang Diyos, wise sa ginakilala bilang Diyos, hindi siya matawag ng Diyos. Now, isa-isa ko na lang atake sa aton. Ang hambal nila, tingunitin niya na Diyos. Ang mga ribulto, ano yung hambal? Naman na ito pangamuyok, ikaw mo sa tutaman sila. Kung pagkatugang lang, sa Biblia, ang mga unang mga tao sa Diyos, magsulot sa templo, natatubang dito sa pinakabalaan ng Diyos. Salmo 5:7, nagaluhod pa kami. Kaya nung kailang pagsulot sila pamunahuna, para kay Josue, no? Naglupa siya sa tubang sa kaban sa kasultanan. No? Pati yung ilang inambal nga, amang ginaludhan nyo na ang ribulto. Kundi nga na Diyos, naman ginaludhan nyo na. Biblical, basta sabtunan na ito. Sa Josue 7:6, gindisi ni Josue ang iya mabayo sa kasubok, kang naghapa siya. Naghapa, sobrang pa sa luhod. Naghapa siya sa duta, sa atubangan, sa kaban sa kasultanan, at may mga imahen ng cherubim sa ibabaw. Sa Ginoo, ang mga pangulo sa mga Israelino nagkapa dito upod sa iya, tubtob sa gabi, na may mga yabok silang magulo sa magpakita sa ilang kasubok. Ang tawag ng kasunod ng versikulo kung ano ang pamamuyok ni Josue. Kasi si Josue nagsiling, o Ginoong Diyos, nga angin padala kanimo kami sa diri sa tabok sa Jordan. Ano yung pagpamamuyok sa talatubang siya sa imahen? O Ginoong Diyos. Kung sige na ang Diyos na iya ginatawag, ang Diyos mismo aral sa langit, hindi ang rebulto. May pastor nga ng pangangkat, dira mismo sa kilid sa katedral. Ginapang debate niya ang mga photographer. Ang hanggan niya, kundi ka Diyos sa mga rebulto, nga anak karatubang ikaw mo sa rebulto, kung nagpapamamuyok mo dira. Di pa mangkot siya. Tigulang, so in-address ko siya ang tatay, ang mga sa unang Timoteo 5:1-2, i-address ko mga tatay, ang mga lalaki, hindi mas magulang sa imo. Ang balkot ay, anong nabatian mo naging pamamuyok sa Katoliko? Saan tangalan sa natutubang sa rebulto? Kaya amay namon, yara ka sa langit. Ang naka-address ha, amay namon, nga no, yara ka sa langit. Nagambal siya, amay namon, nakasabit ka sa dingding. Amay namon, nagatungtong ka sa langisa. Why? Ano address niya? Amay namon, yara ka sa langit. Kaya sa pagin ko nakadebate sa Anigaw, nag-aahoy ng pastor niya. Ang pamangkot ko siya nga niya din masabat. Ang balko, kung para sa inyo, kung nagaluhod ang isa ka Katoliko sa isa ka rebulto, binasimba niya bilang Diyos na rebulto, ang pamangkot ko sa inyo, nahibaluan mo ang pinsar sa nagaluhod. Siya, oo. Sige, ang sunod niya pamangkot, diin mo mabasa sa Biblia, nga may tao ng kapareho nimo nga nakahibalo sa pinsar sa iya si katao. Okay tayo verse ha? Nga tao pareho nimo nga nakahibalo sa pinsar sa iya si katao. Verse din na. Ngayon ba? Kaya nakabutang na sa versikulo nga hindi ka magluhod. Ay, answer my question.
Hindi mo mahusgaran ng tao, kaya nagalood kita. Karon, kung makalood kita, pag imugi man nila ginakilala, ang Diyos mo nang ripulto, kayo mo na naisaga. Now, by the way, katuan ka rin doon. Nagapatay yung mga ginaludhan na doon ng ripulto. Ang pamangkot kami nagkatapay sa aton, ginaludhan sa mga katoliko ang ripulto. Kapatay niyo nga, di ba? Pamangkoton na kamo. Matuod, di ba yung ginaludhan yung naton ang mga ripulto? Right? Sis, pwede na ka halimbawa, load na rin. Ito ba? Pamangkot, ginaludhan niya ang imahin, wala? Ano siya? Ano ginaludhan niya? Semento. Kaya sa niya ginaludhan. Sa daw, kaya ginaludhan, hindi rin ito. Sakto, Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahang Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus-Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara. Katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the truth is the church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.